gumagalaw. Tingnan natin ito sa mga breeder natin. Oh. Ayan, laki oh. Laki. Sa mga breeder natin yan. Ito pa oh. Ang tataba. Oh. Kita nyo yan mga kagaya. Ang laki. Nakakatakot makagat. Oh. Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. Ngayon, maglilinis tayo sa ating breeding tank ng ating free fish. Ayan. So, tatanggalin muna natin itong mga hides niya. Then, lilinisin. Start nung ginawa to, hindi tayo nagpalit ng tubig. At nagta-top up lang tayo, binabawasan, top up, yun lang. So walang palitan to ng tubig mga kagaya. So halos isang taon na mga kagaya nung ma-construct natin tong breeding tank natin. Naglalagay tayo dito ng azola, pinapakain natin sa manok. And ito na yun, ito tinanggal natin yung mga hides nila, ayan. Ito yung azola din na kinuha natin. Ayan. Ito yung pinapakain natin sa manok ng ng alaga nating manok, yung na-harvest nating azola. Pinalagyan natin ng feeds. So hindi purong feeds yung pinapakain natin sa ating mga alagang manok. Ayan. Tapos ito ngayon, tinanggal ko yung mga hides and lilinisin natin to, yung pond nila. Pero hindi po natin itatapon yung tubig. So ayan yung mga breeder natin, oh. Ayan, iwan ko lang kung makikita. Ayan yung breeder natin. Tinanggal ko yung hides. Then kung paano linisin to, may nakakabit na pump dito mga kagaya. Ayan yung pump, kasi ito drain ng ating aquaponics. Ayan, drain itong mga aquaponics natin na galing doon sa ating tilapia pond. Pero may nakakabit ditong pump na hihigop doon sa mga dumi pagka lilinisin natin. So pagka lilinisin natin yan, isasaksak lang natin to para magka-power yung pump natin. Tapos itong valve, bubuksan natin yan. Tapos hihigupin niya yung dumi. Mayroon tayong nakalagay na PVC dyan, papunta doon hanggang doon sa dulo. Hihigupin niya. Then, ibabato doon sa pond natin. Dito. Ayan, ito yung pinakadulo niyan. Makikita nyo, ayan. So, sasabihin nyo yung dumi nito malilipat dito, okay lang yan mga kagaya, kasi etong pan natin mayroon tayong nakakabit na malaki dyan na PVC sa ilalim, yung humihigop ng mga dumi ng isda.
So basically yung dumi nito, pag binato natin yung tubig dyan, isihigupin din ng SLO natin, yung solid lifting outlet, papunta sa ating filtration. So malilinis siya. Kaya itong setup nito, walang filter, walang filtration na ginawa. As is, ganito lang siya. Ayan. So sa loob ng isang taon, ngayon lang tayo naglinis. Tinanggal natin yung mga hides. Gusto ko na rin kasi makita yung mga breeder natin dito para makita yung kung ilan sila saka gaano na kalalaki. Ayun, then nabanggit ko rin nung doon sa isa kong vlog, isang taon na ata nakakalipas, sabi ko magpaparami muna tayo bago magbenta ng ating crayfish. So kasi addition lang talaga dito sa akin yung crayfish na to. Actually nagumpisa lang ako sa trio, dumami na sila ng dumami. After 1 year na sinabi kong magbebenta tayo, so ngayon halos sold out na po mga kagaya yung ating 4 out na crayfish. Ayan yung breeder natin, oh. Sold out na po yung 4 out nating mga crayfish. And then kung yung nakaraang video ko, yung naglagay tayo ng crayfish sa mga plastic bottles. Ayan, so hindi ko pa nga napupuno yung plastic bottles natin kasi nga naubos yung crayfish ko. Ayan, so kung magtatanong kayo kung kumikita, ngayon nung nag-start tayo magbenta, naubos na yung kagad yung pangbenta natin. So pasensya na dun sa mga walk-in, sa mga nag-i-inquire na gusto nilang bumili ng ating crayfish. So mga 2 to 3 months pa ulit tayo makakabenta mga kagaya. Pero try natin kung mas mapaaga pa. Kasi ang gagawin ko ngayon, lilinisin to, anuhin yung mabibilang natin yung breeder natin, kung may mga may itlog, ihiwalay na natin. Tapos yung kabilang pad natin, yan, pati doon. Gusto ko rin linisin yan kasi nga ang ating ginawang fattening section, kung baga, kasi sa mga mud crab mayroon din silang fattening, yung box ang ginagamit. Eto, gumawa tayo ng DIY. Nandito yung mga crayfish natin. Ayan, individual yan. So tingin ko maganda naman siya kasi hindi naman sila namatay. Ayan. So ito, pag nalinis natin yung breeding tank natin, isusunod natin linisin to. Yung grow out pond natin, dalawa to. Ayan. Halos naubos na po mga laman nito kagaya. Tiningnan ko mga maliliit na yung nandyan. Kaya sa mga nag-i-inquire, sabi ko antay lang po kayo ng at least 2 to 3 months para makalaki uli ang ating mga crayfish. So samahan nyo ako uli mga kagaya sa paglilinis nito. Ayan. At sana pagka linis natin dito, pag hinuli natin yung ating mga breeder, may makita tayong buntis. Ayan. So malalaki na breeder natin, no? Andyan. So medyo malabo ang tubig kasi nga pinagtatanggal natin yung hides nila. So nagalaw yung ilalim. Kaya hindi sila gaano makita. Pero yan, no? Yung iba, oh. Yun na yun. At sa tingin ko baka mayroon pa tayong makuha ang mga maliliit dito.
gumagalaw. Tingnan natin to sa mga breeder natin. Oh. Ayan, laki oh. Sa mga breeder natin yan. Ito pa oh. Ang tataba. So, kita nyo yan mga kagaya. Ang laki. Nakakatakot makagat. Oh. Oh, yan. So, maano pa, medyo malalim pa tubig, matagal-tagal pa yan bago maubos. At pagka naubos na yan, makikita na natin kung laman ng ano. Kanina may nakita na kung may itlog. Hinayaan ko lang kasi pagka hinawakan kasi yung itlog pag na-stress. Yung may itlog pag na-stress, ilalaglag na. Ito siguro baka gagawin ko, ilalagay ko doon sa bote natin kasi malaki na sila. Yan. So ayan mga kagaya, mababaw na. Kita na yung ating mga breeder. Ayun, may maliit pa oh. May maliit pa yung ano natin. Yung ayun oh, sa kanto. Ito yung lalaki. Ayan. Ito, mga babae to, oh, babae. Ayan. Ayun. Gumagalaw, nagtatago. So, malalaki na yung breeder natin. Tapos may mga maliliit pa na nasa putik, na tatabunan ng putik. Hindi natin ano, ayan oh. Ayan, babae yan. Ito, lalaki to. Ayan. So, kasi nabawasan na ng tubig, lalagyan na naman natin ulit siya. Dito yung pinaka height ng tubig natin, no? Ayan. So ano lang to, ilan, 3, 6, 8 inches lang po mga kagaya yung taas ng tubig na to. Tapos walang nakakabit na filter, ganyan lang siya. Ang nilalagay lang natin dyan, asola. Yan din yung kinukuha natin pakain sa ating mga alagang manok. So yun muna mga kagaya. Sayang nga, sabi ko nga sa mga nagtatanong kung nagbebenta tayo, antay po muna uli kayo ng 2 hanggang 3 buwan at naubos yung ating crayfish na pangbenta. Maraming salamat, antabayanan nyo po mga kagaya lagi yung progress dito sa ginagawa nating pag-aalaga ng crayfish. Biruin nyo po, hindi natin inisip na pwede natin pagkakitaan to. So bigay lang sa atin ng kumpare to, yung trio. Ngayon madami na tayo, halos nakapagbenta na tayo, na sold out yung mga pangbenta natin. So pwedeng pagkakitaan mga kagaya at mabilis silang dumami. Ayun lang. So hinahayaan ko lang kasi sila dati. Ngayon i-monitor na natin. Gaya nung ginawa nating DIY project sa bote, isa sa bawat bote. Then ito i-maintain ko to as breeder tank lang natin. Tapos yung 2 pond, yun yung magiging grow out pond natin. Tapos yung for food consumption, yun ang ilalagay natin individually sa Wilkins. So yun muna mga kagaya sa episode na to. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. And God bless po sa ating lahat.